Aquino and Ontiveros. Oh, yeah. Although hindi forgivable yung magbibigay ka ng fake news kay Senator Ontiveros itong comment na to, ngaw-ngaw ka na ngaw-ngaw, fake news kami, ikaw pala ang fake news. Kasama ba sa inyong kaisipan, Congressman, yung definition na ng political dynasty, including ito pong impeachment? Lahat yan, Ted. Ngunit ito Talaga, there were about 12 or 13 pages containing about 28 blanks. Dami, no? Hindi ko po alam kung nagkamali ako, but I was unable to find a particular page. Magandang araw mga kababayan. Nangangamoy term extension po ba itong gobyerno ni Marcos Jr.? Dahil mukhang pare-pareho po ang nagiging tono at mukhang iisa lang ang kinakanta ng nasa Kongreso na kaalyado ni Bongbong Marcos at ang nasa Senado. Dahil ang nasa Kongreso po, sinusulong ngayon ni Representative Puno na di umano'y baguhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng konkon. Samantala, ang nirarason naman nitong si Tito Soto kung hindi daw po babaguhin ng Korte Suprema ang naging maling rolling or wrongful rolling sa naging impeachment ni Vice President Sara, abay, itutulak niya daw po itong pagbabago ng ating konstitusyon at sa pamamagitan ng konkon. Alam nyo mga kababayan po natin, hindi po sila nagtagumpay doon sa People's Initiative dahil alam po natin na diskubrihan po ng karamihan ng mga Pilipino na gumagamit po sila ng ayuda para i-push itong People's Initiative. At matatandaan ko pa mga kababayan po natin, yan ang dahilan kung bakit unang nabuo ang hakbang na maisog sa Davao na pinangunahan po ni President Duterte at sinasabi na itong kampo po ni Martin Romualdez ay nagpapaikot ng papel na kunwari sila ay mamimigay ng ayuda basta pumirma sa isang dokumento na ang nilalaman pala nito ay pagsusulong ng ating konstitusyon. Ito yung tinatawag na People's Initiative. Hindi po sila nagtagumpay doon. Ngayon may bago na naman silang pakulo, kadramhan. Konkon na naman daw mga kababayan natin. Ito pakinggan natin ang isang kongresista. Constitutional Convention para amyandahan po ilang provision sa ating saligang batas. Gaano po kayo kaseryoso dito? Siyempre, seryoso talaga. In fact, ito yung unang privilege speech na ginawa ko at ito yung magiging unang panukalang batas na ipapasok natin. Alam mo, so seryoso daw po sila mga kababayan po natin at sisiguraduhin daw po nila no, na yung mag-husga dito ay ang taong bayan. matagal na panahon na ito, gusto ng lahat ng presidente ito mula pa ni Pangulong Ramos na baguhin yung saligang batas doon sa mga pagkakamali nito. Ngunit, siyempre, napakaraming problemang pinagdadaanan ng mga panukala parang ganyan, walang nangyari. 47 years, 48, mag-48 years na wala talagang namienda kahit isang salita. Ano? Samantala, ang daming kailangan na palitan dyan dahil, alam mo, yung ating saligang batas nung ginawa yan, nung Constitutional Convention, tugunan na lahat ito. So, talagang desperado na po sila mga kababayan po natin. No? Kasi nung kasagsagan ng impeachment, hindi natin ito naririnig, tahimik po sila eh. Pero nung biglang nabasura po ng Korte Suprema, itong impeachment against kay Vice President Sara, abay ang bilis nila, no? Magsabi na dapat palitan na yung ating konstitusyon dahil napakarami daw po yung panibagong requirements na ibinigay ng Supreme Court para i-impeach ang isang impeachable officer. Kasama po dyan ang President, Vice President, at mga justices ng Korte Suprema. So, kailangan na daw baguhin at dahil mali daw ang naging desisyon ng Supreme Court. Okay, so kumbaga po, revision ang talagang dapat nang gawin at maidagdag natin, kasama ba sa inyong kaisipan, Congressman, yung definition na ng political dynasty, including ito pong impeachment Political dynasty. process? Lahat yan, Ted. Ngunit ito sa mga panukala ko ngayon, ang gusto ko lang mangyari is magkaroon ng konkon. Wala akong sinasabi na itong provision dapat palitan. Wala akong sinasabing dapat ganitong provision papalitan. Siyempre sa ngayon, dahil naliligaw kayo sa taong bayan para magpapabor sa inyong kagustuhan na konkon, siyempre hindi kayo maglalatag ng mga provision or pagbabago, pag-amyenda sa ating batas na hindi magugustuhan ng taong bayan at baka hindi magustuhan ng inyong kapwa politiko. Kasi kung isusulong po nila dyan, mga kababayan natin, itong political dynasty, putya, no? Karamihan po ng politiko, particularly sa bawat lalawigan at bayan, halos magkapamilya po dyan ang nagpapatakbo.
hindi ako kontra sa political dynasty, no? Depende na lang po 'yan sa kanilang pagpapatakbo kasi nakita natin yung mga magpapamilya is naglalaban-laban nga eh. Yung mga malalaking pamilya ay natatalo po sila. Kagaya lang nung nasa Cebu, ay, ang kalaban ni Win Garcia na si Gobernador Pampari 4. Di ba? So, sa lahat sila doon is mga politician pero natalo din sila. So, alam mo hindi nila lalatag yan kasi nga hindi sila suportahan ng kanilang kapwa politiko. Yung provision na ganyan. Mm. Ang akin lang talaga ngayon, para hindi maging mahaba yung diskusyon, ano ha, kung natin magkaroon ng isang paraan kung paano natin gagawin ito. Kasi ang paraan sa atin sa Ligang Batas, People's Initiative, parang inayawan niya last year. Constituent Assembly, problema doon, pag ginawa mo yan, mga senador at mga congressman pa rin ang tatalakay nito. Ang dami natin problema, yung batas, yung budget. Tama, ang daming problema. And speaking of batas, speaking of budget, napakalaking problema yan. Hindi matapos-tapos ang diskusyon dyan. Dagdagan mo pa ng constitutional amendments. Talagang hindi matapos-tapos ang diskusyon diyan sa budget. No? Dahil minikos-mikos nyo eh. Actually, may isang senador nga na nagsabi na mga demonyo daw. Itong mga kongresista, itong mga kontraktor, no? Na binulsa na yung pera, ay ginawa pang ghost project. Okay, so mamaya pupunta natin ang senador na yan. Alam mo yung budget na ito, matagal na ito mga kababayan po natin. Alam mo, ang budget na ito, ang usapin sa budget, diniscuss din po ito ni Attorney Vic Rodriguez at humanto nga po ito. Kasama po si Congressman Ungab, of course, you know, yung kumuha ng dokumento at talagang nag-research din ay si Congressman Ungab. Ang issue po sa bicameral report, itong mga blanco, no, na nakapagtaka na pagdating sa GAB ay permado na pero pinirmahan ng mga blanco at ang sinasabing nag-fill in the blank ay mga empleyado lamang ng Kongreso. So, lower house and House of Representative or lower house at ang Senado. So, mga staff lang daw ang nagpipirma. Of course, nung time na yon, yung mga involved doon, no, na Chairman on Committee on Appropriation ay si Saldico, na siya rin isa sa sinasabing kontraktor nitong mga flood control insertion. And of course, yung wala na ngayon dyan sa Senado na itong si Grispo. So, si Grispo hayahay. Pero palagay ko, mga kababayan po natin, no, dahil dito sa issue ng maanumalyang bicameral report na ito, posibleng ipapatawag pa ito. Sana po desisyon na ng Supreme Court. Pero anyway, wag natin patagalin at puntahan natin kung paano po hinalungkat ito ni Senator Marcolita, mga kababayan. Talaga, there were about 12 or 13 pages containing about 28 blanks. Dami, no? Hindi ko po alam kung nagkamali ako, but I was unable to find a particular page signed by the conferees or ordering somebody, for example, the administrative staff of the House of Representatives or whoever was assigned to fill up those 28 blanks na nandun naman talaga, halimbawa po, and pinirmahan. Okay na rin siguro sa akin yun because hindi tayo mawawala because each blank has been designated with a particular data na ilalagay po sa blank. Wala po eh. So, Mr. President, I hope my friend is still able to accommodate a few questions. Yes, Mr. President, to my idol, my campaign partner in last 2022. Thank you, Mr. President. I am one of the supporters of this concurrent resolution, Mr. President. But my only concern are the practical issues that might all be the concern of our people. Like when we say public access or public participation, how much can we give to our people? Because we might not be able to manage people's expectation. There's so many information that we have itemized in these concurrent resolutions. We have not yet, for example, enacted this freedom of information bill, and of course there is a twin bill in that, the right of reply. We may be raising people's expectation unnecessarily by citing the Constitution, people's right to information, especially on the transactions, the fixed transactions, and then we will put that limitation
as provided by law. Mr. President, the senators are national representatives of our people. The House of Representatives is comprised of more than 300 district representatives and party list. They too are elected representatives of our people. In this concurrent resolution, we are admitting, although impliedly, that our mandate of safeguarding the people's money needs people's participation. Parang hindi kumpleto. Ba't kailangan pa naming tulungan kayo? You were there, you were elected. Baka hindi po kaya baka isipin sa atin ng tao yan, Mr. President. Nandiyan na nga kayo eh. Now you are making a concurrent resolution. It is as if that you cannot do your job fully. Hindi naman sa ayaw naming tulungan kayo. We are always ready to help you. People are also interested in guarding the people's money. Pero saan ba kami talaga makakatulong sa inyo? Pagdating sa... Kasi po, ako po bilang isang naging congressman, Sir President, may access na po ako sa information. Like, bago po ako mag-graduate sa House, ito pong pinakahuling budget, 2025 budget. Mr. President, when we were already on the first day of plenary debates, alam po ninyo, yung unang subject matter sa first day on plenary debates, ito po yung general principles. Wala pa pong agencies, Mr. President. I was about to ask some questions on the parameters set out by our national economic cluster. Hindi po ako nakapagtanong, Mr. President. A battalion of my colleagues prevented me from asking questions. Battalion of my colleagues. Dapat sinabi ni Senator Marcolita, no? Battalion of crocodiles. Yung humarang sa kanya, ang dami kasi mga kababayan po natin, no? So hindi niya na-verify yan, hindi niya na tanong ang patungkol po dito sa 28 na blanco dito sa issue po ng vice cam na ito, mga kababayan natin. So hindi niya ito na-verify, hindi niya ito na-question, hindi niya na isa-isa ito. Kaya magandang pagkakataon ito ngayon, mga kababayan, dahil napapanahon din sa usapin ng budget ngayon, usapin ng pagreforma nitong budget natin. Tingnan nyo ngayon, mga kababayan, ha, dahil sa pagdiscovery po ni Atty. Vic Rodriguez, Congressman Ungab, nitong maanumalyang budget na ito, marami po yung nagbago ngayon. Tinanggal yung AKAP, mga kababayan natin. Yung bicameral report ngayon, gusto nilang i-live stream na. Di ba? At marami silang amindahan. So siguro iisa-isahin natin yan, no? Kung makita natin kung ano yung gusto nilang pagbabago. Pero kita nyo naman, mga kababayan, kung paano nila hinarangan itong si Senator Marcolita noon siya ay congressman pa na makapagtanong at ma-verify itong 28 na mga blanco, no, na mga items nung pagdating sa GAB and GAA may laman na. So yung tanong nga ni Atty. Vic dyan, sino yung maating kamay nagsulat dyan? Hanggang ngayon, hindi po yan na-resolve, mga kababayan. Sana po, one of these days, no, mag-announce po ang Supreme Court para ito ay pag-usapan or argument at didesisyonan bago pa magkaroon ng panibagong budget pagdating ng 2020. So, Mr. President, kung ako po ay nandun na mismo, gusto kong magtanong man lang ng ilang tanong, hindi pa po ako nakapagtanong eh. Paano kaya po yung mga kababayan natin? How do we assure them? We wanted to give them a level of expectation, Mr. President. How do we do it? Paano natin sila pagbibigyan ng yung participation will be heard, it will be recognized, it will be vetted, kagaya po ng tinatawag ni Senator Soto kanina. Interesado siya rin na talagang malaman talaga. Talagang madidinig. Yan po ang gusto kong itanong, Mr. President. Well, Mr. President, in the resolution, we also required that both houses should come up with a feedback mechanism, Mr. President. Kasi nga, you're absolutely correct, His Honor, that the information will be out there. People will be encouraged to look at the different details of the of our budget.
and they will do their own analysis, but they have no way of reaching out to the senators. They have no way of reaching out to their representatives. There's no way for them to send their feedbacks. So that's why in this resolution, we also included a platform through their websites that people can now send their feedbacks, Mr. President. So it comes full circle. The information is there, but we also receive information. So that is the concept, Mr. President, that we are envisioning. That will be going back to my original question, Mr. President. Kasi sasabihin sa akin nung public, ano ba yung pwede kong gawin na hindi mo pwedeng gawin? Nandiyan ka eh. Nakabantay ka nga dyan eh. Ang gusto kong malaman, sabi niya, Mr. President, yung hindi mo kayang gawin, kami nang gagawa. Yun ang exactly na gusto ko sana malaman kasi yung tao po naghihintay. Gusto rin nilang tumulong siguro, bakit naman hindi? But what are those things? What are those information that they themselves should access that we cannot do? Well, Mr. President, like for example, meron ba tayong slide? Yung my X-check. Can you flash it? Mr. President, I'll flash a slide, no? And when we were doing the analysis of the process, we found out that only the NEP and the GAA is publicly available through the website, Mr. President. So if you are, let's say, a budget analyst, no? You want to analyze the budget, ito, Mr. President, only the NEP and the GAA is available in the internet. All the rest of the documents in between are not available. So if you want to analyze the budget, especially the movements, it's very difficult for analysts to track the movements because those information is not available in their website. So yun yung gagawin natin available, Mr. President. That the movement in the budget, especially critical documents, will be uploaded as mandated by the two houses, Mr. President. Alam niyo mga kababayan po natin, pag magiging uploaded na yan, no? Updated po yan sa website, hindi na sila makapagmikos-mikos dyan. So, mawala ng negosyo po itong mga crooks dyan sa House of Representatives. Kaya siguro mga kababayan po natin, no? Ito ngayon ang sinusulong nila na konkon. Ito yung sinusulong nila na babaguhin ang ating konstitusyon. Dahil nga po sa usapin, no, ng transparency at pagsasapubliko ng report, particularly po sa budget na ito. So mukhang term extension nga ang mangyari sa konkon, pero palagay ko hindi ito mangyari, no? Dahil marami na ngayon sa ating mga senador, hindi naman lahat ng kongresista magdedesisyon diyan at ang taong bayan ngayon ay matapang na. No, hindi naman lahat ay matakot-takot nila. Marami nang matatapang ngayon na handang magsalita. And each of the senators of this republic, Mr. President, is in a position to secure the assistance of a budget analyst. Not necessarily, Mr. President. People expect us to know the basic of the budget process and budget analysis. Of course, not all of us come from the same background, but the public expect us to know at least the basics, Mr. President. That is the point, Mr. President. Ako po, dahil neophyte ako, I would expect a lot of assistance from my staff, mga kaibigan po namin na makakatulong sa pag-a-analyze ng budget. Importante Correct, po Mr. kasi ito. So sasabihin sa akin nung mga kabarangay ko halimbawa, which constitute a small portion of the public, bakit mo pa kailangan itong mga barangay mo? Meron kang mga staff na doon na mag-a-analyze dyan, matutulungan ka. Siguro hindi na kami kailangan sapagkat kami napakarami rin naming problema. Tsaka mas meron kayong paraan. At saka kayo, may mga tao din kayo na talagang tutulong sa inyo. Parang sa kanila ay kalabisan na. Parang hindi kami masyadong makakatulong dahil sa kayo naman ay merong karanasan at kung wala naman ay talagang maraming tutulong din sa inyo para pagtulong-tulungan yung pag-a-analyze ng budget without the people themselves. Except, for example, in other instances like the ADIM, talaga naman pong nakakatulong yan. Yes. At talagang nandyan naman po sila talaga. Yes. Not necessarily the general public. Yes. Ano po? Tama, Mr. President. In fact, typically, even here in the Senate, we engage the academe quite often, especially those who are involved in, let's say, public governance or political science. Parte ho yan ng kanilang mga aralin, Mr. President. So, in other words, we can also tap the academe to help analyze the budget. The budget is it's a very complex document and ang dami hong detalye. So if we can engage the academe to also participate in the analysis and help give us. Okay, so yan po mga kababayan po natin at hinalungkat lang ni Senator Marcolita yung pagiging hindi transparent po pagdating po sa budget
O yan, pinakita rin po ni Gatchalian, mga kababayan po natin, kung anong proseso at kung ano lang po yung mga dokumento na nakikita ng taong bayan. At ito ngayon ang gusto po ng mga senador natin, lalong-lalo na itong Senator Marcolita, na magkaroon ng transparency, lalong-lalo na dito po sa budget, kung saan na-discover niya po na mayroong anomalya dyan sa BICAM report na yan. Okay, portahan natin itong si Congressman Ongab, mga kababayan po natin. Siyempre, si Congressman Ongab, yan po yung numero 1 na nakadiscover nitong bicameral report. And of course, kasama po si Attorney Vic Rodriguez na nag-file ng petition sa Supreme Court. Pero nakakalungkot, hanggang ngayon ay wala pa ring resulta at mukhang hindi pa ito mariresolve hanggang ngayon. Okay, puntahan natin si Congressman Ongab sa iba't ibang issue. Budget, flood control, so lahat yan. Sige, panoorin natin ito, mga kabayan. Thank you. Una-una, I am not a contractor. Ha? Sana all hindi kontraktor. I am just a humble farmer's son. So on the question of impeachment, I agree with the ruling of the Supreme Court. I have read it twice. There's really a question there on the procedure because it's very clear in the Constitution and in our laws that immediately dapat i-calendar at i-transmit sa Committee on Justice ang first 3 impeachments. In other words, the discretion to determine whether merong sufficiency or insufficiency of form and substance belongs to the Committee on Justice. It does not belong to the Secretary General. Second, on the Senate, well, tama din naman yung resolution nila. It's just archived in the meantime na wala pang final decision. But kung hindi ma-reconsider, walang reconsideration, so yes, tuloy-tuloy na yung sa archive. But kung ma-reconsider, then ibalik nila sa plenary. So may wisdom naman yung decision ng Senado. And I agree. Sir, yung sa ano naman po, kasi kung dun sa Supreme Court decision nabanggit na sa February. So, sige, no, sa Supreme Court decision, mga kababayan po natin is yun nga, no? Antayin mo na yung decision ng Supreme Court. Pero syempre, itong si Attorney Topacio, pagdating sa usapin ng mga ganyan, ito napaka-expert, ito napakagaling na abogado si Attorney Topacio. So, napakarami. Actually, konektado to no? Itong pagbabago ng konstitusyon, nauna nating diniscuss dyan. Pangalawa, yung na-discovery ni Senator Marcolita na mga blanco sa bicameral report and itong impeachment ni Vice President Sara. Lahat yung konektado. Kaya gusto nila ma-impeach si VP Sara kasi ayaw nila ma-discovery ang anomalya pag nanakaw nila sa kaban ng bayan. Lalong-lalo na itong gobyerno ni Marcos Sr. Wala talagang ginawa sa loob ng 3 taon. O ngayon, itong decision ng Supreme Court, hindi pumabor sa kanila. Gusto nila amyendahan yung batas sa pamamagitan ng Congress. Kasi nasunog po sila sa People's Initiative. Okay, puntahan natin ang napakagaling idol natin yan na abogado. Itong si Attorney Topacio, mga kabayan natin. Pasok. In the name of the Partido Democratico Filipino, that we would like to commend the politic and judicious treatment by the Senate President of such a divisive issue. Napakaganda po ng treatment. It was in accordance with the law. And more importantly, it averted a possible constitutional crisis. And for that, kudos to Senate President Cheese Escudero. Number 2, the PDP denounces in the strongest possible terms the none-so-subtle threats hurled by the Speaker and his minions and factota in the House of Representatives, threatening the justices of the Supreme Court with impeachment just because they did not get their way. This is very unseemly and this is very improper and it erodes the system of checks and balances instituted in our Constitution. Wag na po nating patulan yan, Mr. Speaker, napakasagwa po. Napakasagwa ba? Sagwa. Yang si Representative Laila de Lima Nako, Laila de Lima. napakapangit po ng ginagawa Yari ka Topacio, ha? niya na tinetreaten niya ng impeachment ang mga justices ng Supreme Court. Wala pong ganyanan.
Bakit nyo gagawin yan just because you lost? At natalo kayo dahil nagpabaya kayo. Yun. Huli na po ito. Mabuti naman po at nagdebate ang Senado kesa in-archive na lang ng diretsyo. Tama. Kasi nakita po natin kung sino sa ating mga senador ang may utak at sinong walang utak. Nakita daw po ni Atty. Topacio sa mga senador natin ang may utak at walang utak. At lumabas ka dyan na walang utak ay si Risa Hontiveros, no? Na ikinumpara pa ang desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni Vice President Sara doon sa modified talong na pinaglalaban niya at isang desisyon ng Supreme Court na fake news pala. So, doon natin nalaman kung sino yung may utak at walang utak na senador. And of course, no, si Kiko Pangilinan, Tito Soto, Bam Aquino, Diyos ko mga kababayan. Nakakahiya, nakikipaglaban kahit mali-mali. Abogado pa naman. Can you imagine? Forgivable si Senator Soto, Aquino, and Hontiveros. Oh, yeah. Pero hindi forgivable yung magbibigay ka ng fake news. Kay Senator Hontiveros itong comment na to, ngaw-ngaw ka na ngaw-ngaw, fake news kami, ikaw pala ang fake news, hindi pala unanimous yun. Di nasopla ka. Buti nga sa'yo. Pero, a lawyer in the person of Senator Pangilinan to say na kung ang Supreme Court daw ay gustong pigilin ang Senado from proceeding with the trial, ay dapat nag-issue ng injunction. Immediately executory. Alam niyo, nagulat talaga ako na pinapanood ko, napatayo ako. Sabi ko, I have never in my life seen a lawyer so abysmally ignorant of the law. Well, anyway, nandiyan na po yung... Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan po natin, no? Talagang mapapangaralan po sila nitong si Atty. Topacio dahil obvious na po ang kanilang mga kasinungalingan, mga kababayan po natin. Obvious po ang kanilang pagiging ignorante dahil hindi po nila matanggap itong impeachment against kay Vice President Sara. Anyway, mga kababayan po natin, kaya na sinasabi natin, tatlo yung ating napag-usapan ngayon dito. Una, itong konkon na sinusulong nila ngayon. So parang term extension po ito ni Bongbong Marcos, of course ni Martin Romualdez, na pare-pareho po yung kanilang tono. And itong na-diskubrehan ni Senator Marcolita na 28 na blanco nga, nauna nang diskubrehan ni Atty. Vic Rodriguez at ni Congressman Ongab. Ngunit tahimik na yung mga senador kaya dinala ni Senator Marcolita. Thank you. And ito po yung pagiging ignorante nitong mga senador natin. O, galit na yung langit. O, lakas ng kulog. Galit na yung langit. Galit na yung langit dito po sa gobyerno ni Marcos Jr. Kaya tigil na natin yung pagre-reaction natin. Maraming salamat and God bless. Ingat po kayo, mga kababayan po natin, sa ang sulok man kayo ng mundo naroroon. Maraming salamat and God bless.